naguguluhan, tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng buhay, akong tinatamaan. Lord, saan ako patutungo? Anong gagawin ko? Lord, sa bawat araw, ang kaluluwa ko'y naghahanap ng sagot. Sa hirap ng buhay, ikaw lang ang pag-asa. Ipinagtitiwala. Hey, God's morning po mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ngayon po sa ating pagpapatuloy dito sa ating God's morning. Tayo po ngayong araw na ito, araw ng Sabado po. At ngayon po ay July 18 na, 2026. At sa araw pong ito, ngayon po tayo ay tutungo sa talata mula sa Philippians chapter 4, no, verse 7, no. At atin pong pag-usapan ito at pamagatan po nating peace you cannot explain, kapayapaang hindi maipaliwanag but can always last. At ngayon po sa ating pagtalakay ng bahaging ito, tayo po ay muli sasamahan ng ating partner para basahin ang talatang ito at tayo po ay pangunahan sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga taga-Pilipos 4 verse 7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa kapayapaang galing sa inyo, Panginoon. Kapag po kami ay nag-aalala, ipinapaalala niyo po sa amin na sa inyo lamang po kami dapat magtiwala, Panginoon. Ingatan niyo po ang puso at isipan ng bawat isa na makakarinig ng iyong mga salita, Lord, at sa lahat po. At dito po sa aming mga pag-aaralan, Panginoon, buksan mo po ang aming puso at kaisipan nang sa ganon, Panginoon, ito ay aming magamit sa iba at ganon din ay pangunahan ang bawat isa sa amin sa aming mga gagawin ngayong araw na ito. Ikaw po ang magmaneho ng buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At maraming salamat din po, Panginoon, sa kalusugan na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Ano ho? At dito ho sa ating pagtalakay, no, yan, ay bakit nga ba ito ating napiling pamagatan, no? No ho? Peace you cannot explain but can always trust. Dahil ito po mismo ang sinasabi ng talata, ano ho? May kapayapaan ang Diyos na hindi kayang sukatin o intindihin ang isip ng tao. Sabi nga, hindi natin maipaliwanag kung paano. Pero nararamdaman natin kung gaano ito katotoo. Kahit magulo ang paligid, kahit hindi natin alam ang nangyayari o maaring ang bukas, ay maasahan pa din po natin at mapagkakatiwalaan ng ating Panginoon Diyos. Dahil ang kanyang kapayapaan ay hindi nakabase sa sitwasyon, kundi sa kanyang katapatan. Sabi nga po ng isang quote, no, ni Corrie ten Boom, no, sabi niya doon, you will never have peace by understanding everything. Peace comes when you trust God even when you don't understand, no. Ganda po noon, no. Isang bagay na sa buhay natin na madalas nating isipin na kapag nakuha na natin ang lahat ng sagot, doon pa lang tayo magiging payapa, no? Minsan yan yung kaisipan natin. Pero itinuturo po nito na ang kapayapaan ay hindi bunga ng pagkaalam. Ito po ay bunga ng pagtitiwala. No? Tayo ba ay mayroong pagtitiwala na kahit na hindi natin nakikita o hindi natin parang tila, hindi natin nararamdaman. Sabi nga po sa atin ng Isaiah
chapter 26 verse 3. Ano sa'yo na? 26 verse 3. Wait lang po. Okay. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Yun. Sino daw po yung binibigyan? Yung mga matatatag ang paninindigan. Sabi nga ay iingatan ka niya sa ganap na kapayapaan at ang puso na nanatili sa atin, no? Dahil kung ang isang tao ay nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos, ang ganap po na kapayapaan ay hindi para sa mga nakakaunawa ng lahat, kundi sa mga pusong nananatili at nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. At dito po sa ating paksa na binasa sa Philippians chapter 4, ito po ay isinulat ni Apostol Pablo habang, imagine niyo, siya po ay nakakulong sa Roma. At hindi lang po basta nakakulong, siya po ay nakagapos, walang kalayaan, pero puno pa rin siya ng kapayapaan. Kaya nga po, ang iglesia ng Pilipos, no, na siyang pinadalhan ng liham na ito, no, ito yung mga tapat na kapatid na nahaharap din sa pagsubok ng pag-uusig. Sila yung mga kapatid na pinadalhan ni Apostol Pablo upang ipaalala na ang tunay na kapayapaan ay hindi nawawala kahit sa gitna ng pagsubok, at nakukuha ito sa pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga rin po ng John 14 verse 27, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Amen. Oo, isang paalala doon, no? Huwag nang mabalisa at huwag nang matakot. Ang kapayapaang ibinibigay ng Panginoon, hindi ng mundo. Nakikita ba natin? Nararanasan ba natin ang kapayapaang ito? Sabi nga ni Billy Graham, the peace of God is not the absence of conflict. It is the presence of God. Ulitin ko po. Sabi ni Billy Graham, the peace of God, kapayapaan daw po ng Diyos, is not the absence of conflict. Hindi ang pagkawala ng anumang mga conflict sa buhay natin. Kundi, it is a presence of God. Yan daw po yung tunay na kapayapaan. Hindi pangako ng Diyos na walang problema, kundi kasama tayo ng Panginoon Diyos sa gitna ng problema. At sinasabi rin po sa atin ng talata mula po sa ating Panginoong Jesucristo. Sinabi niya sa John 16 verse 33, Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan ito. Sabi nga po, magdaranas daw po tayo. Ibig sabihin, na prophesy po ng ating Panginoon na mangyayari sa atin yon. Kaya nga inihanda na tayo ng Panginoon Diyos noon pa man. At sa tuwing pag-aaral natin ang salita ng Panginoon Diyos, yun po yung paghahanda sa atin. At ang kapayapaan ay nasa Kanya, nasa ating Panginoon Diyos. Hindi sa mundong ito. Dahil siya na po ang nagtagumpay. Ang ating Panginoon. Sabi nga po dito sa Amplified Version, ang ginamit pong salita ay transcends, na sa Greek word po ay hyperbalo, no? O sabi nga ay lumalampas sa lahat ng hangganan. Po ibig sabihin yan, hindi kayang sukatin ng isip o isipan ng tao. Sabi nga rin po doon, stands guard. Sa Greek word po ay proeo, no? Na nagbabantay. Ibig sabihin po no, nagbabantay ng maingat, parang sundalong humaharang, no, sa takot at pangamba. Yan po yun. Stands guard. No? Ano po ang pagkakaiba nito?
Ang kapayapaan po ng mundo, payapa lang po tayo kapag maayos ang lahat. Pero ang kapayapaan ng Diyos, payapa kahit magulo ang lahat. Sabi nga po ng isang quote ni Saint Francis de Sales, peace does not mean to be in a place where there is no noise, trouble, or hard work. It means to be in the midst of those things and still be calm in your heart. Na kahit nandun yung kaguluhan, mayroon kang kapayapaan. Dahil ang tunay po na kapayapaan ay kakayahang manatiling matatag kahit may bagyo. At sabi nga po sa atin ng Psalms chapter 4 verse 8, Sa paghiga, nakakatulog ng mahimbing pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. yun, ano ho, yan po yung may masarap na pagtulog, no? Ang bawat mananampalataya, no? Dahil sabi nga po, ang kanyang presensya ang siyang nagbibigay ng kapanatagan kahit walang kasiguraduhan. Yung para bang tila na, sigurado pa ba? No? Pero dahil kasama mo yung Panginoon Diyos, meron kang kapayapaan. Kaya nga po, doon sa Philippians 4:7, no? At ang kapayapaan ng Diyos, sabi niya doon, at higit sa lahat ng pagkakaunawa, ay nababatay sa iyong mga puso at sa iyong mga isipan. Kanino? Kay Kristo Jesus. Kaya nga po, mahalagang ang katotohanan ito, na ang kapayapaan ng Diyos ay isang regalo niya. Hindi galing sa tao o sa sitwasyon. At ito po ay higit sa pagkaunawa. Ito'y gumagana kahit hindi pa natin naiintindihan ang lahat. At patuloy na nagbabantay. Pinoprotektahan ang puso at isipan natin laban sa takot at pangamba. At ito po ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesukristo na siyang nananahan sa mga buhay natin. Na sa pamamagitan ng kanyang salita, nakakaroon tayo ng kapayapaan. At sa kanya lamang po natin ito matatagpuan. Sabi nga sa atin ng Colossians chapter 3 verse 15. Pagharian ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayo lagi. Amen. Sabi po doon, paghariin. No? The word na paghariin, hayaan po natin siya maging hari sa buhay natin. Minsan kasi, parang tayo ang nagiging hari sa buhay natin. Minsan naiinip pa nga tayo, Lord, bakit ang tagal ng aking hinihiling? No? Kung siya ang hari ng buhay natin, matututo po tayo mag-antay at matututo tayo magtiwala kasi siya po ang hari. Dahil ang kapayapaan po ng ating Panginoon ang dapat magdikta sa ating puso araw-araw. So, ngayon, suriin po natin, ang Diyos ba ang siya nagdidikta sa mga puso natin? Sabi rin po ng isang quote ni Charles Spurgeon, when you cannot trace His hand, you can always trust His heart. No? Sabi nga po doon, kapag hindi mo nakikita ang galaw niya, magtiwala ka sa pag-ibig niya. No? Para isang bagay na kung hindi natin nakikita ang pagkilos, magtiwala tayo sa puso niya. Magtiwala tayo sa pagmamahal ng Diyos. Dahil sabi ng ating Panginoong Diyos, no, sa 2 Timothy, verse 1-7, sabi po ng talata, 1-7. 1-7. Sapagkat ang espiritong ibinibigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritong kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Iyon. Yan po yung espiritu ng Diyos. Ang espiritu na may pagpipigil sa sarili. Ang espiritu ng kapayapaan. Kaya nga, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, gaya po ng iglesia sa Pilipos, tayo rin po ay nahaharap sa mga pagsubok. Madami po yan. Sa pamilya, sa trabaho, sa mga kaibigan, kalusugan, o maaring
sa mga takot natin sa kinabukasan. Gaya po ng iglesia. At ipinapaalala po sa atin ngayon po na hindi natin kailangang makuha ang lahat ng sagot para magkaroon ng kapayapaan. Gaya po ni Apostol Pablo, nakakulong pero payapa. Tayo rin po ay magiging payapa dahil kasama natin ang Diyos. Dahil ang tunay na mga disciple ng ating Panginoong Jesucristo ay may dalang kapayapaan ng Diyos. Kung ikaw at ako ay disciple ng ating Panginoong Jesucristo, masasalamin po ang kapayapaan niyan. Ibig sabihin, natututo tayong magtiwala, hindi lang umiintindi. Ito po ang turo ng mataas na pananampalataya. At nagkakaroon po ng proteksyon ang ating mga ginagawa, iniisip, sinasabi habang tayo po ay naglilingkod. Hindi po tayo pinanghihinaan ng loob kapag mahirap. At nagiging daluyan po tayo ng pagpapala. Nagdadala ng kapayapaan sa iba. Hindi pagdududa, hindi pagkawatak-watak. Eh mapapansin mo yan sa isang tao kung talagang blessing ang dala niyan. No, ay nagkakaroon po yan ng kapayapaan sa iba. At ikaapat, ito po yung nagiging bunga ng pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Hesus. Nakukuha sa pagsuko at pagsunod. Ibig sabihin, kaugnay niyan, nandyan po yung pag-surrender natin sa Panginoon at pagsunod. Nakikita mo yan. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos, yun po ang masasalamin natin sa mga taong yan. And even to you. Kaya nga mga mahal kong kapatid sa Panginoon, ang ating topic na ito bilang pagwawakas ay tatapusin ko sa isang tula. Yan. No? Nakangiwit na ho ang aking asawa. Nakangiti pala. Hindi pala ngiwit. No? Tatapusin ko sa isang tula. At ito ay papamagatan natin may kapayapaang hindi maipaliwanag. No? Dito sa ating tula, sabi nga po, may kapayapaang hindi maipaliwanag. Hindi nakukuha sa talino o sapat. Kapag magulo ang mundo, puno ng tanong, sa kanya ka kumapit. Siya ang iyong takbuhan. Hindi niya ipinangako na walang bagyo. Pero pangako niya, kasama ka niya sa dulo. Ang kapayapaang ito'y bantay sa puso at isip. Regalo ni Jesus. Walang kapalit, walang huli. Kaya't sa umagang ito, iyong tanggapin na lang. Hindi kailangan maintindihan ng lahat ng daan. Basta't kilala mo siya na may hawak ng bukas. Payapa ka na. Sa Kanya'y magtiwala at magpahinga. Purihin natin Panginoon Diyos. At dyan po tayo magtatapos. At ngayon naman tayo tutungo sa Wednesday Reflection. God's morning mga kapatid. Dito po sa ating pag-aralan ay sabi nga po ang kapayapaan na galing sa Diyos ay hindi katulad ng kapayapaang galing sa tao. Ito ay nananatili kapag may problema, alalahanin o pagsubok. Di po ba noong tayo ay nakipag-isa na sa ating Panginoong Hesus, kahit po tayo ay may problema, may sakit, kung ano man yung ating mga pinagdadaanan, hindi natin ito masyadong dinadamdam sapagkat alam natin na tayo ay hawak ng ating Panginoon. Tayo ay nasa presensya ng ating Panginoon. Ito po ay hindi natin lubusang maipaliwanag kung paano ito nangyayari, pero ito ang pangako ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kapag nagtiwala o ipinagkatiwala natin ang lahat sa ating Panginoon, siya ang magbabantay, magpapatatag ng ating mga damdamin at ating isipan. Hindi na tayo laging balisa dahil alam natin na hawak tayo ng ating Panginoon. Kaya po,
kung tayo ay meron mang mga pinagdadaanan, problema, ay idulog po natin sa ating Panginoon para po magkaroon tayo ng kapayapaan. Sapagkat sabi nga, ang kapayapaang nanggagaling po sa Kanya ay talagang hindi po natin lubusang maunawaan, pero ang Panginoon po ang naghahawak sa bawat isa sa atin. Kaya maraming salamat po sa patuloy niyong pagsama sa bawat isa sa amin. Lahat po tayo ay sama-samang magtiwala at maniwala sa ating Panginoon kapag po dumating yung mga circumstances na dadating pa at yung mga kasalukuyan, ay kayang-kaya po natin yan. At magaan po sapagkat ang Panginoon ang Panginoon ang magbubuhat ng lahat ng kabigatan na meron tayo sa buhay natin. So, yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Amen. No? At yun naman, tayo po ay tutungo sa ating mga pagbati, no? At purihin ng Diyos sa bawat isa, no, na nakasama po natin at makakasama pa sa mga replay, no? At mga manunod ng replay, no? Yan, at yan po sa atin pong pagkaunahan, no? Nakasama po natin dito sa ating pagtalakay, ano ho, ay nakasama po natin mula po sa Villa Escudero. Yan, kasama po natin ngayon ang ating kapatid, no ho, ang ating nanay diyan sa Villa Escudero. Yan, kasama po natin si Nay Winnie Patual. Yan, at pagbati na rin natin sa ating kapatid diyan na si Ate Lisel Dalangin, ano ho, diyan sa Villa Escudero. Yan, at kasama rin po natin ngayong araw na ito ang ating kapatid, no, si pagbati natin diyan sa Barangay San Roque, ano ho, yan, sa South Meadows. Kasama po natin ang Andal Artillaga family, yan, sa pangunguna po ni Pastora Pe Andal. Yan, sa mapagpalang umaga po, no ho. At kasama rin po natin from Dolores, Quezon, tungo naman tayo, yan, magkasunod, no? Kasama po natin ang Alinea at Dalangin family, yan, kasama po natin si Nay Remy at si Tatay Victor at Nanay TC dyan sa Dolores, Quezon, no? Yan, isang mapagpalang umaga po, yan, sa inyong lahat. At from Manhattan, yan, dyan po sa San Francisco, Kalihan, kasama po natin ang Nonoso family, yan, kasama po natin si Atinela Nonoso, yan, at sino pa, yan, from Bacolod City, muli kasama po natin ang Pius family, at kasama po natin ang Kuya George Pius, yan, ano ho, at from Barangay Santo Niño, no, muli kasama po natin ang Maranan family, yan, sa pangunguna po ni Nanay Josephine Maranan, isang mapagpalang umaga po. At from Dubai, no, kasama po natin ating kapatid si Maria Bunalos, isang mapagpalang umaga po. At from Bulacan, Chaong, yan, kasama po natin, ano ho, ang si Nay Marta Artillaga. At syempre, pagbati na rin natin dyan kay Kuya Chris, no, kay Nay Gori, kay Nay Lina, kay Iyasel, kay Inigo, at sa lahat po ng nandyan sa Bulacan, Chaong, yan, no, sorry, naka-confine pala si Nay Josie, no, Maranan, no? Sige po, pag-pray po natin sa Jose Reyes Hospital. Pagaling po kayo, Nay Josephine, no? Maranan, isang yan, pagaling po kayo, yan, with prayers po, yan, mamaya pag-pray din po natin, yan, no, yan, kasama rin po natin syempre ang aking nanay, yan, sino pa, yan, kasama rin po natin ating ngayon, ang Azucena Tanyo family, yan, sa pangunguna ni Kumaring Carmelin at ni Paring Arthur Tanyo. Siyempre, pagbati rin natin sa mga babies dyan, no? Kay Jolene at kay Pau, no? Mga dalaga na pala, pero babies pa rin. Babies pa rin sa amin, no? Yan. At siyempre, pagbati ko rin sa aming inaanak, kay Tyrone at kay Janessa. Yan, isang mapagpalang
umaga, araw ng Sabado sa ating lahat. At ngayon po sa ating pong pagtatapos, no ho, nawa tayo po napagpala ng ating Panginoon Diyos, no ho, at naging paalala sa atin ang kapayapaan na hindi natin minsan maunawaan, pero ngayon nauunawaan na natin, ano ho, na hanapin po natin yung kapayapaan ng Diyos in spite of everything. May mga kaibigan man tayo o ang mundong ito ay magulo o hindi naiintindihan, pero hanapin po natin ang kapayapaan ng Diyos sa ating buhay. No? Dahil siya lamang po tunay na magbibigay ng kapayapaan sa atin. At ngayon sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. Let's all pray. O manaming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa oras at araw na ito. Salamat dahil ang kapayapaan mo siyang ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Ano man ang aming kinaharap, maging ang mundong ito ay magulo, O Lord, ang karamdaman, O Lord, higit ka sa lahat ng ito. At ang kapayapaang ito na iyong pinagkakaloob ang siyang magbibigay sa amin ng lakas, patnubay at gabay. Kaya Panginoon, sa mga oras at araw na ito, kami po ay nagpapasalamat sa aming natutunan. Naniniwala po kami na ikaw yung aming guro sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na siyang nangungusap sa bawat isa sa amin. At wala kang ipahihintulot na salita, O Lord, kung hindi ito nagmula sa iyo. And we acknowledge, O Lord, sa lahat ng ito, sa iyo po ang kapurihan, kabanalan, O Lord, at pagsamba. At dalangin din po namin, Panginoon, ang pasasalamat, O Lord, sa lahat ng aming kapatid na narito ngayon. At dinadalangin din po namin, Panginoon, ang sitwasyon ng bawat isa, maging ang kanilang kalusugan, O Lord, especially kay Nanay Josie na ngayon po ay nakakonfine sa hospital. Nagtitiwala po kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng kagalingan at sa bawat isa sa amin, Panginoon, na narito ngayon na nagsasuffer, Lord, ng karamdaman, O Lord. Kami po ay nagtitiwala na may kapayapaan, O Lord, at ikaw po yon na siyang nangungusap sa bawat isa sa amin. Ikaw ang Diyos na siyang nagpapagaling. Ipuin mo po ang bawat isa sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Lord, at patuloy, Panginoon, na naniniwala at nagtitiwala kami sa iyong mapagpalang kamay. Ang iyong kamay na nagpapagaling. Sabi nga po, sa iyong salita pa lang, pinagaling mo na ang bawat isa. Kaya Panginoon, sa mga oras na ito, idinadalangin din po namin ang aming mga kapatid na naguguluhan, Lord, at nagdadalamhati. Lord, ikaw po ang Diyos na siyang nag-aayos ng lahat. Kaya Panginoon, ang pagtitiwala po namin ay sa iyo lamang, Panginoon, at pagsamba. Sa lahat ng ito, Panginoon, sa iyong patnubay, sa iyong gabay, sa iyong probisyon, dalangin po namin ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. And this I pray in Jesus' name. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is died. Christ has risen. Christ is risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. May humabol. Si Sister Alma Valenzuela Tatel. No? Bumbo. Yan, from Tiloric Church, no? Diyan sa Pila, Laguna. Yan, sa pangunguna dyan ni Pastor Eds Rona. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan. At nawa, no? Dyan po tayo magtatapos isang nag-shout of victory na tayo, no? Okay? God's morning, everyone.